Yan. So mula kay ito yung argumento ni kapatid na Lito Beringa, mga kapatid. Sabi niya riyan, good day po, ang Sabat ay sa panahon pa yan ng Israel. Hindi na yan, ang sabi niya, sa panahon ng Kristyanismo. Ang Sabat ay hindi Sabado lang ginaganap o linggo, hindi tayo mapapawalang sala sa mga kautusan na yan. Nasa pananampalataya na po tayo kay Jesus at ang pananampalataya sa Kanya ay mapapawalang sala. Ayan. So yan po ang gusto niyang sabihin, mga minamahal na mga kapatid, na yun anyang tinatawag na Sabbath ay sa Israel lang anya at hindi, wala na daw yan sa panahong Kristiyano. Pagka lumabag ka daw dyan, hindi ka napapawalang sala. At kita niyo mga minamahal na mga kapatid, dahil nandoon na daw tayo sa pananampalatayang binabanggit niya, mga minamahal na mga kapatid. Totoo ba? Ito yung tanong natin. Totoo ba na talagang ang Sabbath ay sa panahon lang ng Israel yan, mga minamahal na mga kapatid? Nung sinerge ko kasi itong si Tatay Lito Beringa, may edad na po kasi ito, at chinek ko siya, mga minamahal na mga kapatid, ay siya pala ay parang part ng born again, mga minamahal. At parang preacher siya kasi nakikita ko, nagpipreach siya, mga minamahal eh. At part siya ng born again. Siguro, of course, ang born again, bibihira yung nangangili ng Sabbath. Madalas sa kanila yung mga tinatawag natin na tindahan ng mga Sunday keeper, no? So, ang sabi niya, mga kapatid, ayon po sa study niya, ay sa panahon lang yan ng Israel, hindi na yan sa panahon ng Kristiyano. Gusto natin sabihin na yung argumento niyang sa panahon lang yan ng Israel, mali na kaagad. Bakit? Kasi ang Sabbath, nag-exist siya, wala pa naman ang Israel. Ito ngayong laging minamali o namamali ang mga tao, dahil kapag sabihin mo ang Sabbath, it was existed lang noong panahon ng mga Israelita, ay mali na kaagad. Bakit mali na kaagad? Because ang Panginoong Diyos, no, kapatid na Lito Beringa, ang Panginoong Diyos ang nagtatag nung araw ng Sabbath. Okay? Ang Diyos ang nagtatag niyan sa Genesis pa, mga minamahal, itinatag yan. Kung inyong mababasa, after ng creation at paglalang, talagang ipinakikita na roon, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay nagpahinga. Yung salitang nagpahinga roon, sa Hebrew ay Shabbat. Okay? Shabbat sa Hebrew, na ang sabi roon, mga minamahal na mga kapatid, nagpahinga ang Diyos at siya po'y kanyang pinagpala at ginasbasan. Maganda basahin natin para masundan ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa Genesis chapter 2, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, ilagay natin sa screen na Tidan. Ayan, may screen na tayo ha. Nag-improve na, kailang mas dumami ang trabaho ni Tidan. Alright. Ayan, ang sabi diyan, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At verse 2, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Verse 3. Ayan, tuloy natin sa verse 3. Parang mahina yung internet, no? Ayan, sa verse 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Yan, mga minamahal na mga kapatid. So dyan ipinakikita, mga minamahal na mga kapatid, na merong Diyos na naglikha niyan, nag-create niyan, nag-establish niyan, nung Sabbath na yan, mga kapatid. Kaya nga, nung inutos yan sa Exodo 20, sa 10 utos, nung inutos yan, ay ikinot yan ni Moises nung isulat, mga minamahal, na sabi ay, sapagkat, o diba, sa verse 11, ilagay nga natin sa screen yung Exodo 20, verse 11, paanong ikinot yung Sabbath, na Sabbath ng Diyos. Hindi naman sinabi diyan na Sabbath ng Israel eh. Ayan, lagay natin, yung Jess muna, Tidan. Yung Jess muna. Alright? Ipakita natin, mga minamahal, yung Sabbath na yan, hindi yan sinabing Sabbath para sa Israel. Sabbath yan ng Diyos, mga kapatid. Huwag nating mamaliin, huwag nating babaguhin yung pong nakasulat, no? Tatay Lito Beringa, no? Ginagalang natin ito kasi nung makita ko sa kanyang profile ay may edad na siya, mga minamahal. At siguro preacher siya. So huwag nating mamaliin yung pong binabanggit nating mga minamahal na mga kapatid na tawag nito, yung nakasulat sa Biblia, Exodus 20 verse 10, na ang nakalagay diyan, siguro basahin ko na lang atinan. Ngunit ng ikapitong araw ay Sabat, o ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa,
ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae. Ayan. Ni ang iyong aliping, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So kung inyo makikita, mga minamahal na mga kapatid, ay makikita natin diyan na ikapitong araw, Sabat sa Panginoong Diyos. Hindi sinabi riyan na ang ikapitong araw ay Sabat sa Israel. Mga minamahal na mga kapatid, nakikita siya sa screen pero dito di nakikita, no? Nakikita siya pag live. Yung nandun. Ano yun? But yung yung ganyan. Hindi ko lang. Ano, mahina ang internet natin, hayaan lang natin. Ayan. So nakita natin mga minamahal, ang nakalagay diyan ang Sabat sa Panginoon mong Diyos. Hindi sinabi diyan Sabat para sa Israel. Huwag natin pong mamaliin kasi pag minali natin yan, magagalit ang may-ari niyan, ang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Yung Sabat na yan, ang Diyos ang nagtatag at ang Sabat na yan para sa Kanya, mga kapatid. Ginawa ng Diyos yan para makapagpahinga tayo sa ating mga paggawa at ipapangili natin o ipangingili natin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ginawa ng Diyos yan para sa Kanya at para din sa tao. Ang purpose niyan, ang magbenepisyo ang tao at magkaroon tayo ng tinatawag na fellowship sa atin pong Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nung sabihin ni tatay na parang lang yan sa panahon ng Israel, wala na yan sa hintil at ang Sabat ay hindi lang Sabado ginaganap at hindi lang Linggo. Ibig sabihin, tatay, nagsasabat ka, araw-araw nga lang o sa gusto mo lang kasi hindi Sabado, hindi na din Linggo ginagawa. Ibig sabihin, ginagawa mo ba, tatay, kung anong gusto mong Sabat? Lalong maging mali yan kasi pagka tao na ang magpapasya, di na kailangan ng Biblia. Huwag ka nang gumamit ng Biblia kung ikaw lang ang magpapasya, hindi na ang Diyos. Kasi pag ang Diyos ang nagpapasya, dapat nakabase sa Biblia yung pong iyong aral. No? At ang sabi pa niya, mga minamahal na mga kapatid, ang wika niya ay hindi na tayo mapapawalang sala sa mga kautosan na yan. Nasa pananampalataya na po tayo. Ibig sabihin ba, kapag nasa pananampalataya na tayo, nanampalataya tayo na lumabag tayo at hindi na tayo magkakasala, ganun ba? Ay malaking problema yan. Ibig magsabihin, pag nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ay kahit tayo ay lalabag, ay mapapawalang sala tayo. Ibig sabihin, wala na tayong kasalanan. Malaking problema yan, mga minamahal na mga kapatid. Kapag sasabihin mo na ikaw ay wala ng kasalanan dahil na kay Kristo ka na, kinukontra mo ang Biblia. O basahin natin, mga minamahal, ha? Dito po sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, ay meron pong binabanggit dito, mga minamahal na mga kapatid. No? Meron binabanggit dito na, ayaw lumabas at tinan? Lumabas na. Ayan, no? Mabagal, ano? Ayaw mo lang. Nausa ka na lang. Alright? Ang sabi dito, mga minamahal na mga kapatid, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Ayan. So ang nakasaad dyan, mga minamahal na mga kapatid, kung sinasabi pala na tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang alin? Ang ating sarili. Hindi natin dinadaya kung sino man ang ating sarili. Nadireceive mo pala ang sarili mo kapag sinasabi mong wala kang kasalanan at dahil nga ikaw anya ay tinatawag nating nasa pananampalataya na. Yun nga dapat maganda kapag nasa pananampalataya ka na, ay dapat nagkaroon na ng transformation ang buhay mo. Kung dati ikaw ay labagista, ngayon ikaw ay tagasunod na ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Yun ang naging problema ng mga tao ngayon dahil napaka tinatawag nating pasaway. Pasaway na tawag mga minamahal, no? Napakapasaway. Nasa pananampalataya na, lalabag ka pa, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Kristo Juan 14:15, pambansang talata ng mga Adventista, no? Juan 14:15. Sabi nila ay di na kailangang sundin, sabi ni Kristo. Kung ako'y inyong iniibig, no? Sabi niya, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan. Sabi diyan, mga minamahal, kung siya pala iniibig natin, kung ang Panginoon iniibig natin, mga kapatid, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Hindi pala sinabi riyan, kung iniibig natin ang Diyos, ay lalabagin natin ang kanyang mga utos. Hindi pala ganon. At isa sa utos ng Diyos, na nasa Biblia at nasa 10 utos, mga kapatid, ay yung pangingili ng Sabat. Hindi naman yan para sa for good ng kapwa natin, kundi tayo mismo, mga minamahal na mga kapatid. Hindi yan para sa iba, para yan sa atin, mga minamahal. Para yan sa atin. Kaya nung sinabi ni tatay na
hindi na tayo magkakasala o hindi na tayo ipapawalang sala na tayo kapag lumabag tayo sa kautusan basta't nasa pananampalataya tayo. Ganun ba ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Ang sabi dito, mga kapatid, sa Santiago, ayan, dito sa Santiago, maganda yung binabanggit dito, mga minamahal. Santiago 2:22, mga kapatid, ganito ang ating mababasa. Ang sabi po rito, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. O nakita ninyo, mga minamahal? Yan, nakita ninyo dyan na nakikita pala na yung pananampalataya ay gumagawang kalakip ng gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Ibig sabihin, napapatunayan na yung pananampalataya mo tunay talaga kung makikita sa gawa, mga kapatid. Halimbawa, dito tayo sa mag-sweetheart ka mo. Sa mag-sweetheart, mga minamahal, kahit sabihin mo siyang paulit-ulit na, I love you, ganito, ganyan, maraming mga salitang mga matatamis na lumalabas sa labi ng mga kalalakihan, no? Aba, yung iba, pagka gustong-gusto nila yung tao, ay nadadala. Pero kapag yung babae ay kailangan ng proof, ano bang prueba nito na talagang mahal ako? Aba, gagawa ng paraan yan, mga minamahal na mga kapatid. Anong gagawa? Anong paraan yon? Gagawa sila ng paraan. Lagi magdadala ng bulaklak, kahit maulan, kahit busy, ay naglalaan lagi ng time para sa minamahal. Laging may chocolate, aba, ubos ang ngipin. Laging may mga bagay na tinatawag nating ginagawa o effort para mapasaya at ma-appreciate nung kanyang minamahal. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, kung sa tao nga ay nag-i-effort tayo, nag-appreciate sila at gumagawa tayo para mapatunayan nga na iniibig natin sila, how much more ang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, maliwanag na sinasabi sa unang Juan, unang Juan, kapitulo 5, versikulo 3, ay meron pong binabanggit, mga minamahal na mga kapatid. Ang binabanggit po dito, ito'y pagpapatunay ito na pag-ibig sa Diyos, no, mga minamahal na mga kapatid. Sabi dito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ayan, mga minamahal. Nakita po ninyo, nakikitaan niya natin at nalalaman natin, ito yung pag-ibig natin sa Diyos. Na alin? Na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat o hindi mabibigat, mga minamahal na mga kapatid. So mapapatunayan pala, kung ikay umiibig sa Diyos, dapat pala sumusunod ka sa Kanya, hindi ka lumalabag. Kaya napalaking problema, mga kapatid. Kapag sasabihin mo na sa pananampalataya ka, tapos magiging labagero ka na, walang ganun, mga kapatid. Walang ganun. Bakit? Kasi walang saysay yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang saysay, mga minamahal na mga kapatid, yung pong pagtubos ni Kristo sa atin. Kung after tayong itubusin ni Kristo, ay patuloy pa rin tayo sa pagkakasala, mga kapatid. Okay? Patuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Yan ang napakalaking problema, mga minamahal. Dahil yung mga tao na yan, mga kapatid, ay hanggang salita lamang. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, ito, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, when Christ quoted this verse from the book of Isaiah, mga kapatid, Marcos kapitulo 7, ang versikulo po ay 6 hanggang 9, mga kapatid, meron napakagandang binabanggit si Kristo rito. Para kinote po ito ni Kristo sa Isaiah 29:13, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa, mga minamahal. Marcos kapitulo 7, versikulo 6 hanggang 9, mga kapatid. Ang wika po rito. At sinabi niya ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, tama, ayan, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo. Ayan, no? At wala tinan. Andiyan na no? Tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Nakita ninyo, pagka sinasabi mo, nanampalataya ako sa Panginoon, sinasabi mo, tinanggap ko ang Panginoon, wala namang ebidensya. Anong ebidensya mo? Wala. Kasi lumalabag pa rin, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, ginagalang lang through sa mouth, sa bibig, mga kapatid. Pero
Ang puso, malayo. Ay bakit? Kasi ang sabi rito, mga kapatid, walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin. Itinuturo yung tinatawag dito, mga minamahal na mga kapatid, mga aral at utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. O nakita ninyo, mga minamahal, kita ninyo napakalaking problema pagka sinusunod mo utos ng tao dahil sabihin mo pananampalataya lang. Ang malaking problema nyo pagka pakinig ka lang ng pakinig sa pastor mo, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Minsan may mga pastor, mga kapatid, lalo na sa ibang sekta, kapag nangaral, mga kapatid, ay kung ano lang yung gustong ipangaral, yun ang gusto nila, mga kapatid. Kaya kanina may napanood akong video, mga minamahal, isang born again Christian na samahan. Aba, pinangangaral na dapat mag-ikapo. Pero Sunday keeper. Di ba, mga kapatid, di ba tayo nagtataka sa kanila? Sila hindi ba nagtataka? Yung ikapo, ang utos talaga yan, nasa Israel. Pero bago pa man sa Israel, may nag-ikapo na si Abraham. Dapat sa Sabat din, nagsasabat sila dahil yung Sabat, hindi lang naman yan sa Israel eh. Bago pa mag-Israel, may Sabat na. Kaya napakalaking problema kapag yan ang ginagawa ng atin pong mga kaibayo sa pananampalataya. Gaya ni Tatay Lito Berenga. Nawa tatay, kay magising, ano po, huwag ka lang basta-basta sabihin mo na nampalataya na sa Panginoon kahit lumabag sa utos, walang problema. Nako, malaking problema yan. Dito sa ating Pilipinas, dito sa batas ng law of the land, mga kapatid, batas ng ating gobyerno. Meron ba sa batas ng ating gobyerno, mga minamahal na mga kapatid, na pagka sumampalataya ka o sabihin mong tinatawag nating sang-ayon ka, pero lumalabag ka naman sa batas? Wala akong nakikita na pagka pumatay ka ng tao, ito, batas ng Diyos ito, batas ng tao. Pag pumatay ka ng tao, ay matutuwa ang gobyerno dahil sumang-ayon ka. Wala namang ganun, mga kapatid. Gulong ka talaga pag nanakaw, pag gumagawa ka ng krimen, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ka Kristiyano. Ang laking problema, mga minamahal na mga kapatid. Itong paniniwalang ganito, na yung Sabat, wala na, sa Israel lang yan, sa Kristiyano, kahit anong araw, pwede ka na mag-Sabat. Walang ganun. Wala kang mababasa sa Biblia na kahit anong araw, magsasabat ka. Sabi ng Biblia, ikapitong araw. Mahirap ba intindihin ang sinabi ng Biblia, ikapitong araw? Hindi sinabi ng Biblia, araw-araw ka magsasabat o di kaya ay Sunday na yung sabat mo. Mga minamahal, sabi nga nila, use your common sense, saka sense of the common. Mga minamahal. Bakit? Kasi ano lang naman tinatawag nating napaka-basic lang naman ang nakasulat ng Biblia. Pahirapan mo lang ba ang sarili mo? O talagang matigas talaga ang iyong isipan at yung puso mo at gusto mo lang talagang lumabag sa utos ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Yan ang malaking problema, no? Kaya makikita mo kung tunay o hindi. Bakit? Kasi kaya nga yung binabanggit natin kanina, more on emotions kasi yung mga yung mga evangelical. More on emotions, lagi sinasabi, Lord, natanggap kita, Lord. No? Salamat, Lord, sa mga ganito. Kita nyo, mga minamahal na mga kapatid, napakalaking problema pagka ganyan ang iyong paninindigan sa paniniwala at sa doktrina ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya, Tatay Lito Berenga, kung sino man ang nagturo sa iyo na ang Sabat, lalo na ikapitong araw, ay wala na. Nako, tanda ng bayan ng Diyos yan, tatay. Pangalawa, ang Sabat ginawa para sa tao. Marcos 2:27 at 28. Ang Sabat ginawa para sa tao. Kung sasabihin ninyo, o Tatay Lito, sasabihin mo na, di ba yung mga Israel ay mga tao rin naman? Opo, pero hindi lahat ng tao mga Israelita. Lahat ng Israelita mga tao, pero hindi lahat ng tao mga Israelita. Sapagat may mga tao na Pinoy. Ikaw, Tatay Lito, alam kong tututol ka kung sabihin ko sa iyo na unggoy ka. Kung sasabihin ko sa iyo na aso ka. Bakit? Kasi hindi ka naman aso Hindi ka naman unggoy, kundi tao ka. Therefore, kung tao ka, kasama ka sa ginawa ng Diyos ng Sabat. Sapagkat yung pong salitang tao dyan, sa Greek, mga kapatid ko, ay anthropos, mga kapatid. Pag sinabing anthropos, mga minamahal na mga kapatid, mankind or human being, mga minamahal na mga kapatid. Kaya napakaliwanag na yung pong talata na yan, nagpapatunay na ang Sabat para sa lahat ng tao. Kaya nga, maging sa Book of Isaiah, Book of Exodus, iba pang mga talata, may mga Gentiles na nagpapasakop sa Panginoon, nangingili ng Sabat, mga minamahal na mga kapatid.
Kaya tama sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi pa niya, mga minamahal, ay ang Sabat niya na ginagawa, hindi lang Sabado, hindi rin Linggo, kundi ibang araw din. Pero kung yung titingnan ng mga alagad, nagsasabat talaga eh. Ikapitong araw mga kapatid. Walang alagad na nagsasabat o yung nangingili ng Sabat na Linggo. Wala rin namang talatang ganon. Kundi may matitibay tayo na yung Sabat, sa ibang salin nga, day of worship, mga kapatid. Araw ng pagsamba. Pag sinabing araw ng pagsamba, buong hapon na sumasamba ka sa Diyos. Hindi yung isang oras lang, pagkatapos pwede ka nang mag-shopping, pwede ka nang magsabong. May mga ganun mga kapatid eh. O, tingnan niyo yung ibang mga sekta. 1 hour lang yung pagsamba after ng misa. Ayun, mamimili na, magsa-shopping na, magkumpran ng mga negosyo, magsabong na. Mga kapatid, meron nga akong kilala sa amin eh. Sugarol, sabi niya ay, dadaan muna tayo ng simbahan ng mga ng first misa, no? First mass. Pagkatapos ay ipanalangin natin na manalo tayo sa sabong. Mga kapatid, dadaan muna niya sa simbahan ng Katoliko at sasamba, tapos diretso sa sabong para tinatawag nating manalo o mga minamahal. O, di ba? Tapos talo naman. Yan, mga minamahal mga kapatid. Gagamitin pa yung ipanalangin. Baka sabihin, Panginoon, bless niyo po ito, Panginoon, itong aking pansabong na sana'y manalo itong manok ko. Ha? Naku, mga minamahal. Walang ganong doktrina ang Biblia. Kapag ikay Kristiyano, dapat merong pagbabago. Mga minamahal na mga kapatid. Dapat merong pagbabago. Pagkatapos, meron ng hantak. Ano bang Tagalog sa hantak? Yung karakros, mga kapatid. No, uso kasi sa probinsya, no? Uso yun sa amin. Walang kasing ganon kapag tunay ka na Kristiyano. Ibig pa sabihin doon, natutuwa ang Panginoon, no? Tatay Lito. Yan po ay mga patanong lamang po, Tatay Lito. Kung inyo pong titingnan, yung pong mga alagad, kahit mga hintil, Tatay Lito, Gawa 13, basahin mo po yan. Versikulo 1 hanggang dulo, o di kaya 42 at 44. Makikita mo dyan, Tatay Lito, yung tinatawag nating mga hintil at mga Hudyong na convert sa Kristyanismo, sila po ay nagsasabat, mga kapatid. No? Kaya Tatay Lito, tanggalin po ninyo yung iyong tinatawag na na argumento, yung paniniwala na ang Sabat para sa Israel lang, sa Kristiyano hindi na nagsasabat. Mali yun. Alam niyo kung bakit? Kasi maging sa bagong langit, bagong lupa, Tatay Lito, Isaiah 66, 22 at 23, magsasabat yung mga maligtas. Ikaw, Tatay Lito, pag tatanungin kita na gusto mo bang maligtas, sasabihin mo naman, of course, yes. I want to be saved. I want to be there. That new heavens and new earth. Pero the question is, paano kung makakarating doon kung dito pa lang patuloy ka ng manlalabag sa utos ng Diyos? Sa Biblia, nakatala, Ecclesiastes 12:13, ang katungkulan ng tao ay ang pagsunod sa utos, hindi ang paglabag. Sapagkat kung ikay labagista, ay malaking problema yan. Kikilalanin ka ba ng Diyos na anak kung labagista ka? O di ba ga? Yan ang malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. No, sana Tatay Lito ay na naintindihan mo at naunawaan mo at ng ating ibang mga taga-subaybay na nakapanood ngayon na ang Sabat mahalaga po yan, no? Ang Sabat mahalaga po yan at hindi kahit anong araw ang Sabat. Ikapitong araw po ang turo ng Biblia. Hindi tao ang magpapasya, kundi ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ikapitong araw, walang ikapitong araw na araw-araw. Okay? Wala na ikapitong araw na unang araw. Okay? Ang ikapitong araw talaga yon, mga minamahal, no? Pag kung anong sinabi ng Diyos, anong susundin? Ba't kailangan pang gagawa ka ng explanation mo, gagawa ka ng sarili mong pag-unawa sa Biblia? Pag-unawa ko kasi sa Sabat, kahit anong araw. Pag-unawa mo, pero anong turo ng Biblia? O, di ba? O, yan ang malaking problema, mga minamahal. Huwag po madala sa emotion dahil yan po ang kinukuha ngayon yung tinatawag nating pinupuntarya ngayon ng mga evangelical. Dapat sa emosyon, mga kapatid. Kaya nga, di ba, yung mga matutumba, umiiyak, tapos natutumba, tapos magkirig-kirig. Di ba? Ano ba yung mga tao magkirig-kirig? Yung isay, mga kapatid. Tapos yung doktrina, walang kwenta. Bakit? Kasi, ay, may banal na espiritu. Ganun ba yung may banal na espiritu? Magkirig-kirig, tapos sabi na, pinasukan ako ng banal na espiritu, tapos hindi alam kung ano nangyari sa kanya. Ganun ba yun, mga kapatid? Ay mayroong banal na espiritu sa Biblia, nagsasalita ng
ng ano, iba't ibang wika eh. Tsaka hindi naman nangirig-kirig eh, na para may mga nagkirig-kirig o tawag nito, yung nangingisay, yung sinaniban ng masamang espiritu, mga minamahal, no? Ganun yun. Pero pag banal na espiritu, hindi ganun. Pag may fruit of spirit ka nga, meron kang love,